Tatlong bagay na hinding-hindi mo pagsisisihan. Sa mundong laging nagmamadali, minsan ang pinakadakilang lakas ay ang matutong maghintay, makinig at magtiwala. Hinding-hindi mo pagsisisihan. Una, paghihintay sa Diyos. Hinding-hindi mo pagsisisihan ang paghihintay sa Diyos. Dahil ang kaniyang mga pagkaantala ay hindi pagtanggi, kundi mga banal na paghahanda para sa mas mabuting bagay. Nauunawaan ko, mahirap maghintay, maging ito man ay para sa kagalingan, trabaho, asawa, o sagot sa panalangin. Hindi ito madali. Ngunit pakinggan mo ako, hinding-hindi mo pagsisisihan ang paghihintay sa Diyos. Ang paghihintay ay hindi nangangahulugang walang nangyayari. Ibig sabihin nito ay kumikilos ang Diyos sa likod ng mga pangyayari. Inihahanda ang lahat para sa iyong kabutihan at kaniyang kaluwalhatian. Just like a seed under the soil, growth is happening even when you can't see it. If you pull it out too early, you kill what it was becoming. God is not slow. He's strategic. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. Ang paghihintay ay nagpapalakas sa iyo. Binubuo ka nito. Inihahanda ka nito. Waiting on God is not wasted. It's preparation. It's transformation. It's strength building. It's part of your becoming. Pangalawa, pagsunod sa kaniyang gabay. Hinding-hindi mo pagsisisihan ang pagsunod sa Diyos kahit ito'y mahirap. Ang kaniyang mga utos ay hindi pabigat. Ito'y mga pagpapalang nakatago. Ang pagsunod ay madalas hindi tanggap sa mundo ngayon. Pinipili ng tao ang damdamin kaysa pananampalataya. Ngunit ang damdamin ay lumilipas. Ang pagsunod ay nananatili. Hinding-hindi mo pagsisisihan ang pagsunod sa tinig ng Diyos, kahit may kapalit ito sa kasalukuyan. Halimbawa, may isang dalagang inalok ng magandang trabaho. Malaki ang kita, ngunit may naramdaman siyang hindi tama sa kumpanya. Nananalangin siya at narinig ang tinig ng Diyos na nagsabing, tanggihan ito. Sinabihan siya ng mga kaibigan na sira ang ulo niya. Ngunit ilang buwan lang, nalugi ang kumpaniyang iyon. Hindi niya alam ang hinaharap, pero alam ng Diyos. Sabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang mga tagubili ng Diyos ay hindi limitasyon. Ito'y gabay. Sabi sa Psalm chapter 119 verse 105 says, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang pagsunod ang nagtuturo sa iyo sa kapayapaan, layunin at proteksyon. Pangatlo, pagtitiwala sa kaniyang perpektong oras. Naranasan mo na bang magtanim at panooring tumubo ito? Hindi ito nangyayari sa isang araw, hindi rin sa isang linggo, ngunit sa paglipas ng panahon, sa pagtitiyaga, may kagandahang unti-unting namumukadkad. Ganyan kung paano gumagana ang oras ng Diyos. Hinding-hindi mo pagsisisihan ang pagtitiwala sa tamang oras ng Diyos.
dahil hindi siya kailanman huli at hindi rin napaaga. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Isipin mong nagbe-bake ka ng cake. Kung ilalabas mo ito ng maaga, babagsak ito. Kung masyado namang matagal, masusunog ito. Ngunit kapag tama ang oras, ito'y perpektong umaalsa. Ganyan din ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Ang pagtitiwala sa oras ng Diyos ay nangangahulugang naniniwala kang may nakikita siya na hindi mo pa nakikita. Ibig sabihin nito ay isinusuko mo ang iyong relo sa Kanya na lumikha ng panahon mismo. At kahit sa paningin mo ay parang walang nangyayari, kumikilos siya sa mga paraang hindi mo pa namamalayan. Kapag ito'y dumating na, mauunawaan mo kung bakit ka pinaghintay. Maaaring hindi mo agad maunawaan ang kaniyang mga paraan. Ngunit hindi mo pagsisisihan ang paghihintay sa Kaniya, pagsunod sa Kaniyang gabay, pagtitiwala sa Kaniyang perpektong oras. At masisilayan mo kung paano siya kikilos ng higit pa sa kaya mong isipin. Pagpalain ka nawa ng Panginoon.